Praise God. Magandang gabi po sa buhay ng bawat isa. Pwede po ba tayong tumayo at palakpakan natin si Lord? Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Lord, for this day na muli kami makakapagpuri sa'yo. Hallelujah. Hallelujah. I know may mas ilalakas pa yung palakpak ninyo. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Pwede ba bago tayo magsimula, sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, nagagalak akong makita kitang muli. Amen. Ang bawat isa po ba ay nagagalak? Kung ang bawat isa ay nagagalak, we will shout His name. Amen. Are you ready? Come on! Yes, Lord, we will shout your goodness. Hallelujah. Come on, palakpakan mo muli ang Panginoon. Yes, Lord, patuloy naming isisigaw ang iyong pangalan. Hallelujah. Pwede po ba? I know, nagtitiwala tayo sa Panginoon. Pero gaano po ba yung pagtitiwala natin sa Panginoon? Kung hanggang saan natin kayang pagtiwalaan sa Panginoon? Kaya pa rin po ba nating pagkatiwalaan si Lord
sa gitna ng pagsubok. Kaya pa rin po ba natin siyang pagkatiwalaan sa mga panahong nahihirapan na tayo? Come on. Yes, Lord, we will continue to trust in you because you will never forsake us nor leave us. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Live to worship you.
Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Tayo po ay dumako sa ating pananalangin sa gabing ito. Hallelujah. Father God, maraming salamat po sa gabing ito na kami po ay pinahintulutan niyo aming Ama na makarating sa inyong bahay-sambahan upang makapagbigay ng papuri parangal sa iyo sa gabing ito. Hallelujah. Maraming salamat din po aming Ama sa matindi mong presensya sa gabing ito. Hallelujah. Father God, sa gabing ito, bago po kami dumako sa pananalangin, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming sa mga aming mga kasalanan, Father God. Naisip, nasalita, nagawa, naramdaman, Father God. Sinasadya man ito o hindi, Father God. Kami po ay humihingi ng kapatawaran, Father God, sa aming mga kasalanan. And gayon din po, Father God, humihingi rin po kami ng kalinisan, Father God, loob at labas ng aming katawan, Father God, ulo hanggang talampakan o panang sa ganon, ay yung salita ay dumaloy sa buhay ng bawat isa in Jesus' name. And Father God, hayaan niyo po na ang salita lamang po, Father God, na maihayag sa gabing ito. Ito po ay siyang maghilom sa puso, sa isip ng bawat isa upang sa ganon kami po ay ma-filled na inyong presensya, Father God, sa gabing ito in Jesus' name. In Jesus' name. Father God, ganon din po sa maghahayag ng inyong salita. Tago niyo po, Father God, siya sa iyong likuran upang sa ganon ikaw lang po ang aming makita, Father God, ang iyong kaningningan, Father God, sa gabing ito in Jesus' name. And ganoon din po, Father God, sa makakapakinig na iyong salita, Father God, hayaan niyo po na positive lamang po, Father God, ang aming ia-adapt, ang aming makukuha, ang aming makiklaim, Father God, sa gabing ito. In Jesus' name. And Father God, we claim the victory, Father God, sa gabing ito. Maraming salamat, aming Ama. Ito lang sa samot na langit sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Praise God. Ating bigyan ng malakas na palakpak si Lord. Come on, yung malakas na palakpak na may kasama sigaw na Hallelujah! Come on, shout Hallelujah! God is good. And all the time, praise God. Let's declare Luke chapter 4, verse 18 up to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. Praise God. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Sa oras na ito, before tayo dumako sa gawain ng panalangin, tayo muna idarako sa pakikinig ng salita ng Diyos. Dahil naniniwala tayo ng salita ng Diyos, ito magbibigay sa atin ng pananampalataya, at ang pananampalataya magbibigay ng kapangyarihan sa ating pananalangin. Amen? Kaya pag-uusapan natin ngayon, gabing ito ay napakahalaga, although siguro ilang beses yun na itong naririnig, but this is God's reminder to each and every one of us kung gaano kahalaga nito pagdating sa ating pananalangin. Without this thing na ating pag-uusapan ngayon, yung prayers natin, hindi ito magkakaroon ng kapangyarihan, hindi ito magkakaroon ng katugunan. Kaya napakahalaga na dapat meron ito sa ating pananalangin. Amen? Amen po ba? Pag-uusapan natin ngayong gabing ito ay pinamagatan kong the importance of faith. Sabihin natin lahat, importance of faith. Kung isipin natin, Pastor, napaka-basic naman na yan. Alam ko na yan. Pastor, alam ko na yan. Pastor, ilang beses ko nang naririnig yan. Pero ang tanong, gaano ba natin pinaniniwalaan ang kahalagahan ng pananampalataya? Hindi kasi usapin dito kung alam mo na. Ang tanong dito, ginagawa mo ba? Ina-apply mo ba? Amen? Kasi kahit alam mo ang isang bagay, kung hindi mo naman ito ina-apply, hindi mo naman ito ginagawa, walang kabuluhan ang iyong nalalaman. Because in the book of Hebrews, chapter 11, verse 6, malinaw na sinasabi ng Biblia, but without faith, it is impossible to please Him. Uulitin ko,
But without faith, it is impossible to please Him. So napaka-importante ng pananampalataya pagdating sa paglapit natin sa Diyos. Kasi kahit lumapit ka sa Diyos, nang lagi kang manalangin sa Panginoon, kung wala ka namang dalang pananampalataya, yung iyong paglapit ay mawawala ng kabuluhan. Naunawan po ba natin? Ang tanging dapat bitbit natin every time na lalapit tayo sa Diyos ay walang iba kundi ang ating pananampalataya. Kasi kung lalapit ka sa Panginoon nang wala kang pananampalataya, isa itong pag-disrespect sa kabanalan at kapangyarihan ng Diyos. Hindi po tayo katulad ng isang ama na lumapit kay Jesus Christ na nagbabaka sakali lang. Hindi ka pumunta sa prayer meeting na ito na nagbabaka sakali lang na kapag ka nag-pray ka mamaya, baka sakali, tugunin ni Lord. Amen? Hindi tayo pumupunta dito sa prayer meeting na ito na nagbabaka sakali lang, baka kalooban ni Lord, tugunin ni Lord yung prayer ko. Tayo ay lumalapit sa Panginoon ngayong gabing ito confidently because we have faith. Tanungin mo yung katabi mo, dala mo ba faith mo? Amen? Because napakahalaga nito. It is very impossible to please God without faith. At yung faith, ito yung nag-e-empower sa prayer para ito yung gumana. Tulad nga ng lagi kong example. Sinong naniniwala sa inyo na ang baril ay nakakatakot or makapangyarihan? Hindi kayo natatakot sa baril? Ako, hindi ako takot sa baril, basta walang bala. Diba? Kasi yung baril, walang kwenta yan pag walang bala. Ang prayer, walang kwenta yan kung walang faith. Ganon din sa ating faith. Kasi kahit may baril ka, kahit may basuka, kahit meron ka pang magagandang armas o baril, kung wala namang bala yan, walang kwenta ang iyong baril. Tama po ba? Kahit napakalalaki ng iyong prayer, napakahaba mong mag-pray, lahat na ng prayer ay kaya mong gawin, kung wala namang kalakip yan na faith, walang kapangyarihan yan. Balikan natin, Hebrews chapter 11 verse 6. But without faith, it is impossible to please God. Isang napaka-imposibleng bagay ang napaka-imposibleng bagay na ma-please mo si Lord kapag wala kang dalang faith. Ang nire-require lang ni Lord every time na lalapit tayo sa Kanya is faith. Tanungin mo nga ulit yung katabi mo, dala mo ba faith mo ngayon? Anong sagot nila? Dala daw nila. Okay. Pag sinabi faith, ano ba ito? Ano bang ibig sabihin ng faith? Number 1, believing even you don't see it. Titingin ko ha. Believing even you don't see it. Naniniwala ka kahit hindi mo pa nakikita. 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Basahin natin. 1, 2, 3, go. 4. Go. 1, 2, 3, go. 4. Lagyan naman natin ng power. 1, 2, 3, go. 4. Tayong mga Kristiyano at disipulo ng Panginoon, hindi tayo nabubuhay sa mga nakikita natin. Kaya nga ang isang Kristiyano na namumuhay sa realidad ay hindi tunay na Kristiyano. Ang Kristiyano na laging nakikita yung realidad, hindi ang tunay na Kristiyano. Kasi tayo, ang nakikita natin, hindi yung realidad ng buhay. Ang nakikita natin, yung realidad na may Diyos tayong kasama sa ating buhay. Ang nakikita ng mga taong may pananampalataya, hindi yung mga bayarin. Ang nakikita ng taong may pananampalataya, ang Diyos ang magpro-provide ng mga bayarin. Ang nakikita ng mga taong walang faith ay yung realidad na meron silang sakit. Ang nakikita ng taong may pananampalataya ay yung realidad na may Diyos na magpapagaling. Ang nakikita ng realidad ng ating mata ay yung mga bagay na nasira ang pamilya, hindi maayos ang relasyon ng pamilya. Pero nakikita ng realidad natin na may pananampalataya ay ang pamilya ay magiging maayos at magiging maganda. Amen? That is faith. Believing even you don't see it. Hindi mo kasi kailangang makita para maniwala ka. Tawag ito,
magagasgas na gasgas ng katagang ito. Kung sa mga hindi Kristiyano, to see is to believe, tayo mga Kristiyano, believe first and you will see. Sabi mo sa iyong katabi, maniwala ka muna at makikita mo. Amen? Kaya hindi mo makita, ayaw mong maniwala. Ayaw mong subukan yung pinapagawa ng Diyos. Hindi kasi si Lord pwedeng umayon sa gusto mo. Hindi mo pwedeng pasunurin si Lord sa gusto mo para mangyari yung gusto mo. Kailangan mong maniwala at manampalataya kay Lord sa bagay na pinapagawa niya sa iyo nang sa gayon, makita mo yung bagay na hinihiling mo. Naunawaan po ba natin? Faith is believing even you don't see it. Kahit hindi mo nakikita na ikaw ay yayaman. Sino sa inyo ditong naniniwalang yayaman siya? Diba? Ayaw nyo pang paniwalaan eh. Napaka-imposible naman, Pastor. Ilang beses ko nang pinag-pray yan. Hindi ako yayaman, napaka-imposible talaga. Sino sa inyo ditong naniniwalang yayaman siya? Kung hindi mo makita sa realidad ng buhay na yayaman ka, gamitin mo yung faith mo. Bakit? Kung gagamitin mo yung faith mo, makikita mo, darating yung time, yung tamang panahon, masasaganain ng Diyos ang buhay mo. Hindi papayag ang Diyos na hindi ka pasaganain. Hindi papayag ang Diyos na hindi ka pagpalain. Amen? Alam nyo, itong prayer ko sa atin sa JA1 La Union. One of this day, maging reveal sa ating mga buhay ang katotohanan na ang Diyos natin ay nagpapala. Na kapag nakita ka ng kapitbahay mo, ang tingin sa'yo ng kapitbahay mo, mayaman. Ang tingin sa iyo ng kakilala mo, blessed. Kapag ikaw ay inuutangan, wag kang magalit. Kapag ikaw ay inuutangan, tumakbo ka. Hindi, joke lang. Kapag ikaw ay inuutangan, maging masaya ka. Paano nga yun? Hindi ayaw magbayad. Hindi, gato na lang gawin mong mindset. Kapag ikaw ay inuutangan at nilalapitan ng tulong, maging masaya ka. Bakit? Ang tingin sa iyo, blessed. Ang tingin sa iyo, mayaman. Ang tingin sa iyo, kaya mong i-provide yung needs niya. Pero hindi ko naman sinasabing pautangin nyo agad. Okay ha? Sinasabi ko lang, maging masaya ka kasi ikaw lagi ang lapitin ng tulong at inuutangan. Ibig sabihin, nakikita na ikaw ay maraming pera. Gusto niyo yun? Gusto niyo ba yun? Gusto niyo utangan? Wag. Sabi ko nga sa inyo, okay, mag-upapautang. Anong kailangan gawin? Magbigay lang, pero konti lang. Ang tunay na mayaman, di nagpapautang, nagbibigay, konti nga lang. With wisdom pa rin with wisdom. Hindi yung hahayaan yung abusuhin kayo dahil, ay sabi ni Pastor, kapag daw ay inuutangan, bless ako. Sige, umutang na kayo. Ay ilang beses nang di nagbabayad sa'yo, pinapautang mo pa rin, ay wag. Sabi mo sa nga tabi, wisdom din. Walang masama sa pagtulong, pero kung inaabuso na, gumamit naman ng wisdom. Hindi tayo ginawa ng Diyos na mangmang pagdating sa mga bagay-bagay. Binigyan tayo ng Diyos ng karunungan para sa decision making magamit natin ito. Amen? Para hindi naman masayang yung mga pagpapala ni Lord. Amen? Amen po ba? Tumulong ka kung alam mong may kakayahan kang tumulong, pero kung alam mong sapat lang or kulang pa yung iyong pang blessing, huwag ka nang maging prideful na ayaw mo lang ipakitang ikaw ay nagkukulang din. It's also a form of pride na ipinapakita mong na masagana ka gayong alam mong sapat lang naman din ang meron ka. Pride po yun. Kayabangan yun. Nagigets mo ba natin? Pero ito po ang punto ko. Ang punto ko is kahit hindi mo pa nakikita, kaya mong paniwalaan because we live by faith and not by sight. Amen? Hindi mahalaga ang realidad ng buhay. Ang mahalaga yung realidad na meron tayong Diyos na buhay. Uulitin ko, hindi na mahalaga ang realidad ng buhay. Ang mahalaga ang realidad na meron tayong Diyos na buhay.
At kapag ang Diyos mo'y buhay, ibig sabihin working si God sa buhay mo. Amen? Kaya kapag ikaw ay may nanampalataya kay Lord, kahit hindi mo pa nakikita, ipagkakalob sa iyo ng Panginoon. Dahil ko nga sinasabi sa inyo, kung kaya mong panampalatayanan, kahit hindi mo pa nakikita, ipagkakaloob sa iyo ni Lord. Amen? Amen po ba? Number 2, believing even you don't feel it. Sometimes, when we pray to God, sino sa inyo dito na-experience ninyo na parang hindi tumutugon si Lord? Naranasan nyo ba yon? Pastor, tandang-tanda ko pa. Ang tagal na panahon na nananalangin ako kay Lord. Hanggang ngayon, wala. Feeling ko, hindi ako tinidinig ni Lord. Feeling ko, hindi kaya ni Lord yung aking hinihiling. Feeling ko, parang galit sa akin si Lord. Alam niyo, ano ang sabi sa aklat ng Jeremiah, chapter 17, verse 9? The heart is deceitful above all things and desperately seek who can understand it. Pag sinabing deceitful, ang ating puso, ito po ay tawag dito, mapanlinlang. Kaya hindi po tayo naniniwala sa follow your heart. Ano ating pina-follow? Follow Jesus. Follow the word of God, not your heart. Kasi ang ating puso, deceitful yan, mapanlinlang yan. Hindi lahat ng nararamdaman mo ay tama. Nagigets po ba natin? Feeling ko hindi kaya ni Lord. Sino may sabi sa iyo? Feeling ko galit sa akin si Lord. Sino may sabi sa iyo? Feeling mo lang yan. Amen? Ang tunay na may pananampalataya, kaya mong maniwala at manampalataya kahit hindi mo nararamdaman. Kasi sometimes yung pagiging silent ni Lord, it doesn't mean wala siyang ginagawa. Ang pagiging silent ni Lord, sometimes it's a part na gusto ng Panginoon na isurpresa ka. Sino na-experience na ditong ma-surprise? Experience yun na, mula bata? I believe naman lahat tayo na-experience na nating ma-surprise. Kung hindi pa man, hayaan nyo, hindi man tao magsusurprise sa inyo, si Lord magsusurprise sa inyo. Walang surpresang halata. Ang surpresang halata, walang dating. It doesn't mean na walang nangyayari or feeling mo, walang ganap si Lord sa buhay mo, ay wala talaga gagawin si Lord. Naunawa po ba natin? Wag na wag mong papaniwalaan ang nararamdaman mo. Kasi ang nararamdaman mo, paaasahin ka lang yan sa wala. Ang paniwalaan mo si Lord. Uulitin ko, ang paniwalaan mo si Lord. Ang paniwalaan mo yung sinasabi ng Diyos. Amen? Kahit hindi mo nararamdaman, okay lang yan. Basta ang paniwalaan mo kung ano ang pangako ng Diyos sa buhay mo. Naunawaan ba natin? Nagigets po ba natin? It doesn't matter kung may nararamdaman kang pagkilos. Kasi gato yan. Hindi obligasyon ng Diyos. Makinig kayo mabuti, tingin kayo sa akin lahat. Hindi obligasyon ng Diyos na sabihin sa iyo kung ano ang gagawin niya sa mga panalangin mo. Uulitin ko ha, walang obligasyon si Lord na ipaliwanag sa iyo or sabihin sa iyo kung ano ang gagawin niya. Naunawaan po ba natin? Kaya kung may nararamdaman tayong pagtatampo kay Lord kasi hindi pa dumarating yung kahilingan natin, please lang, tanggalin mo na yung tampo mo, wala kang karapatang magtampo. Ang kailangan mong gawin, magtiwala sa plano at pangako ng Diyos. Kasi sabi ng Biblia, ang Diyos natin ay di sinungaling tulad ng katabi mo. Tingnan mo nga yung katabi mo.
grabe ka naman, pastor. Ay, totoo po yun, biblical po yun. Ang sabi po ng Biblia, ang Diyos ay hindi sinungaling tulad ng tao. Tao ka ba? O, hindi ka tulad natin. Di ba? Ang Diyos ay di sinungaling tulad ng katabi mo. Tulad ng tao. Kapag siya'y nangako, tinutupad niya to. Kapag siya'y nagsalita, ginagawa niya to. Kaya hindi na nakabase sa nararamdaman natin kung kikilos si Lord. Ang kailangan mo lang gawin, magkaroon ka ng faith. Believe even you don't feel it. Hindi ka aasa sa nararamdaman mo. Sometimes yung nararamdaman natin na nagbibigay ng disappointment sa atin. Kasi masyado kang asa. Alala niyo yung tinuro ko nung last Wednesday? Ay, parang nararamdaman ko na, ibibigay na ni Lord ngayong week. Parang ito na nga. Bakit hindi na binigay ng Lord? Tapos ang sisisihin mo si Lord, hindi naman si Lord ang nagpaasa sa iyo eh. Yung nararamdaman mo ang nagpaasa sa iyo. Amen? Wag mong papaniwalaan kung ano yung nararamdaman mo. Tulad nga ng lagi kong tulad nga ng bagong revelation sa atin ni Lord nung last Wednesday, kung natatandaan niyo to, tingin sa akin lahat. Kung may naiisip kang paraan kung papaano tuparin ni Lord yung prayer mo, maniwala ka sa akin, hindi ganun yung paraan. Kasi kung naisip mo na, ay hindi nakilos ni Lord yan. Hindi kikilos si Lord base sa naisip mo. Kikilos si Lord base sa naiisip niya. Kaya ano yung number 3? Believing even you don't understand it. Amen? Believing even you don't understand it. That is faith. Hindi mo kailangang unawain ang lahat. Ang kailangan mo ay manampalataya sa lahat ng bagay na gagawin ng Diyos. Alam, sometimes itong problema natin eh. Naalala niyo yung sinabi ko sa inyo nung Wednesday? Ang parte natin ay humingi. Kung paano gagawin ni Lord, hindi mo na trabaho yon, hindi mo na dapat pag-isipan yon. Lord, gusto ko pong magkaroon ng 10,000 ngayong buwan na ito. Siguro, gagawin ni Lord, mayroon lalapit sa isang kapatiran, bibigyan ako ng 5,000. Tapos pupunta ako doon sa isang kapatiran, tapos biglang magiging mabait ako, tapos mabless siya sa akin, tapos bibigyan ako ng another na pera. Ba't ka kasi nag-iisip? Hindi mo naman trabaho yun. Nagigits ba natin? Hindi mo kailangang unawain ang lahat. Ang kailangan mo lang ay manampalataya sa lahat ng kayang gawin ng Diyos. Basahin ulit natin ang Isaiah chapter 55 verse 8 up to 9. For my thoughts are not your thoughts. For my thoughts are not your thoughts. Dapat maging malinaw to. Neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heaven is higher than the earth, so are my ways are higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Kailangang maging malinaw sa atin ang bagay na to. Kasi, kaya sometimes nahihirapan kang manampalataya at maniwala sa Diyos kasi gusto mo munang maunawaan ng lahat bago mo paniwalaan ang sinasabi ng Diyos. Amen. Babalik na naman tayo sa number 1, to see is to believe. Babalik na naman tayo sa number 2, nakadepende na naman sa nararamdaman mo. Ang gusto kasi natin, kailangan muna nating unawain. Naalala niyo yung kwento ni Peter? Yung magdamag silang ng isda pero walang nahuli? Sino nakakaalam nun? Hindi nyo alam? Sino nakakaalam nun? Nakita sila ni Jesus na nag-aayos na ng lambat. At ang sabi ni Jesus, anong ginagawa nyo? Ito po, nag-aayos na po kami ng lambat. Pagdamag po kaming nanghuli, kaso wala po kaming nahuli. Ano sabi ni Jesus? Pumalaot kayo at mangisda. E di anong ginawa nila? Pumalaot pa sila? Siguro, kung uunawain muna nila bago gawin yon, Lord naman, di mo ba narinig yung sinabi ko? Magdamag kaming ng huli ng isda. Tapos ngayon, inuutusan mo kaming pumalaot. Hindi kita nagegets, Lord. Di ba?
Kung pangungunahan natin yung sinasabi ni Lord base sa ating pangunawa, pwedeng gano'n na sabihin ni Peter, Lord, hindi ka nakikinig sa akin. Ang sabi ko po, kaya po kami nag-aayos na ng lambat kasi nga po, magdamag na po kami ng huli, pero wala po kaming nahuli. Tapos ngayon, Lord, sasabihin mo, pumalaot pa kami at mangisda. Diba? Kung unawain mo muna, gano'n ang pwede. Pero sabi ni Peter, dahil sinabi niyo po, sige po, pupunta po kami. Tapos pangalawang utos ni Lord, ihulog sa kanan. Hulog sa kanan. Ha? Anong relevance nitong paghulog sa kanan? Wait lang, mangingisda ako. Ang alam ko siguro kaliwa dapat. Lord, explain mo nga muna sa akin. Kung ganito ang utak ni Peter, bago siya sumunod, bago siya manampalataya, Lord, wait lang. Sige po, mamaya po namin ihuhulog. Explain nyo nga po, bakit sa kanan? Pwede naman sa kaliwa, pwede sa likod, pwede sa harap. Bakit sa kanan? Tanong, tinanong ba ni Peter kung bakit sa kanan? Inunawa ba ni Peter bago siya sumunod? Anong ginawa niya? Sumunod. Alam mo sa ating buhay, kaya wala tayong maranasang breakthrough kasi madalas tayong mga Kristiyano, gusto mo munang unawain yung sinasabi ni Lord bago ka sumunod. Ganitong Kristiyano, sumunod ka at mauunawaan mo. Uulitin ko, kung sa Kristiyano, believe first and you will see, kaya naman, obey first and you will understand. Hindi yung you will understand first before you obey. Mali. Obey first and you will understand. At anong ginawa ni na Peter? Sumunod. Hindi na nagtanong bakit sa kanan. Sometimes marami kasi tayong tanong eh. Diba? Kung gusto natin ng blessing, may sinabi si Lord, ibigay mo. Ba't ko ibibigay? Lord, pinaghirapan ko to. Ba't ko ibibigay? Naalala nyo yun, yung si Jesus Christ ay nagpakain ng 5,000 at 4,000 na katao. Hindi pa kasama bata at mga babae. At sabi ni Jesus Christ, maghanap daw yung mga disciple ng pagkain. Hindi tinapay, pagkain. Pero, may nahanap ang disciple. 7 tinapay at 5 isda at 5 tinapay at 2 isda. Okay? 2 kwento yun ha. 4,000 and 5,000. Siguro, yung bata, sabi nila, yung bata daw yung may dala, pagka-bata, laging may baon yan. Okay? Diba? Yung bata, may dala, kinuha ng mga disciple yung pagkain ng bata. Sa palagay ninyo, nahirapan kaya ang mga disciple na kunin yung pagkain sa bata? Ako naniniwala ko, hindi. Although hindi niya nauunawaan kung bakit niya kinuha, bakit kinuha sa kanya yung kanyang dalang pagkain, binigay niya. Tapos anong nangyari? Yung meron siyang binigay, ang Diyos ay nanalangin at yung pagkain ay naparami. Napakain ang lahat. Doon sa isang kwento, may natirang 12 bakol. Doon sa kabilang kwento, may natirang 7 bakol ng tinapay. Ano ang ibig sabihin nito? Sometimes in our life, yung faith mo ang magpapakita kung gaano ka naniniwala sa kakayahan ng Diyos. Ako naniniwala ako, marami nang sinasabi si Lord sa inyo na dapat ninyong gawin, pero ang gusto lamang ninyo, unawain lang ng unawain bago ka gumawa. Kaya ngayon, walang resulta. Gusto mo ng resulta? Obey first and you will understand. Hindi. Kailangan may mag-confirm pang man of God para gawin ko yung dapat kong gawin. Isang sign, kailangan may mapanood ako sa Facebook na inulit niya yung sinabi ni pastor bago ko gawin yung isang bagay. Dapat kapag may nakausap akong ibang pastor or ibang lingkod ng Diyos, i-explain niya bakit ko kailangan gawin to. Alam nyo, huwag ka na mag-expect na magandang resulta.
Kung ganyan ang mindset mo, yung kailangan mo munang unawain ang lahat bago ka sumunod, wala kang makukuha na kahit ano. Bakit? Because it is impossible, because without faith, it is impossible to please God. Diba? Sino sa inyo itong gusto ng blessing? Sino sa inyo itong gusto ng financial blessing? O, anong dapat gawin? Paglingkod kay Lord. Wait lang. Ano kailangan gawin? Mag-pray. Ano kailangan gawin para magkaroon ng financial blessing? Pag-devotion. Ano kailangan gawin para magkaroon ng financial blessing? Mag-preach ng gospel. Yun ba? Yun ba sinasabi ng Bible? And sometimes, napakadali sa ating gawin yun. Mag-pray, mag-devotion, maglingkod, mag-preach ng gospel. Pero yung magbigay, bakit ayaw mo? Hindi ba pwedeng, Lord, yun na lang yung paraan para ako i-bless mo financially. Yung maglingkod ako ng maglingkod. Hindi nasulat eh. Amen? Tanggapin na natin ang katotohanan. If you want to be blessed financially, ang tanging susi lang at ang major key para ikaw ipagpalain financially is pagbigay ka. Yun lang yun. Huwag mo idaan sa paglilingkod. Walang masama sa paglilingkod. Okay lang yun. Walang problema doon. Pero kung ang hinihiling mo, financial blessing, sundin mo yung sinasabi ng Panginoon. Magbigay ka. Maging generous ka. Maging cheerful ka sa pagbibigay. At ako naniniwala ako, bawat isa sa atin dito, we are praying na iangat ni Lord ang ating financial status. Tama? We are praying na magkaroon tayo ng financial breakthrough. Tama? Tama po ba? Tama ba? Hindi yan mawawala sa prayer request natin. Lord, minsan nga umiiyak pa tayo, parang awa mo na Lord. Sige na. I-bless mo naman ako. Nakakaya naman sa kapitbahay namin. Wala akong pera. Di pamasahe, wala akong pampamasahe. Lord, i-bless mo naman ako. Sabi ni Lord, magbigay ka. Lord naman, mawawalan ako. Hindi kasi yun ang principle ng Bible. Ang pagbibigay, ito ay pagkakaroon. Ulitin ko, ang pagbibigay ay pagkakaroon. Hindi ang pagbibigay ay pagkawala. Naunawaan ba natin? That is the principle of Bible. Kung ang principle ng mundo ang gagawin ninyo, kapag nagbigay ka, mawawalan ka. Pero ang principle ng Bible, kapag nagbigay ka, tatanggap ka ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Kapag nagbigay ka, bubuksan pa ni Lord yung turungawan ng langit at ibubusa yung pagpapalang walang sukat pagkalagyan. Kapag magiging generous ka, God will supply all your needs according to His riches in glory through Christ Jesus. Ang daming pangako ni Lord, when you give. But sometimes, kailangan mo nating, sometimes, for example, ang pinaka mahirap gawin na laging pinagtatalunan kahit nauunawaan mo naman na isang pagbibigay ng first fruit. Dapat ba kapag nagbigay ng first fruit, talaga bang kailangan buo? Di ba dapat galing sa puso? Di ba naituro na? Hindi eh. Kasi dapat bukal sa kalooban. Offering yon. Dapat, kung ano yung unang natanggap ko, 20 pesos yung una kong natanggap, yun ang aking first fruit. Hindi yun. Ang first fruit, 100%. Ilang yun? 100%. Nakikits ba natin? Kasi kapag gusto mong unawain ng isang bagay, nangangahulugan, hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos. Yung malinaw na nga yung sinabi ng Diyos, pero ayaw mo pa rin paniwalaan. Alam niyo, papasok ng August. At maraming deklarasyon lagi ang nagiging deklarasyon every August. Sinasabi nila ngayong buwan ng August, aagos ang pagpapala sa buhay ng bawat nananampalataya sa Diyos. Aagos ang himala, aagos ang kapayapaan, ang pag-ibig. Amen? Ang kagalingan. Pero yan ay hindi yan natatapos sa basta deklarasyon lang. Meron kang kailangang gawin. Naunawaan po ba natin? Makinig kayo mabuti. Hindi mo kailangang unawain ng lahat.
Ang kailangan mo, panampalataya at sumunod sa ipinapagawa ng Diyos. Nasubukan mo nang hindi paniwalaan at hindi mo gawin yung pinapagawa ng Diyos. Ang tanong, may nangyari ba sa buhay mo? Mas naging maayos ba ang buhay mo ngayon? O mas lalo mong pinapatagal ang blessing na meron ka dapat? Di ba kayo nangihinayang sa blessing ninyo from January hanggang July? Na sanang natanggap mo na, sayang, dapat ng January may blessing na ako eh. Lord naman eh, ang daya mo naman eh. Di mo binigay, nag-pray naman ako, naglingkod naman ako, araw-araw ako nagdi-devotion, pinapasa ko pa, ginagandaan ko pa sulat ko, pero walang blessing. Kasi hindi naman doon nakukuha yun eh. Amen? May word. May word si Lord na dapat mong sundin para makuha mo yung financial blessing. Sino sa inyo dito nag-pray? Be honest. Sino sa inyo dito nag-pray na, Lord, gusto ko pong iangat mo ang aming finances ngayong taong ito? Nang doble. Doble. Taas nga ang kamay. Be honest. Doble. Sino naman sa inyo ito ang panalangin niya ay triple naman? Triple. Hanggang doble lang yung kaya. Walang masama dun ha. Kung yun lang kaya panampalatayaan, okay lang yun. Sino naman sa inyo ito? 4 times. Ay wala na, hanggang triple lang. Ito makinig kayo, makinig. Kayo sa lahat. Ano yung pinakamahirap ng turo? Kasi tandaan nyo ito ha, ang financial blessing hindi madadaan sa prayer. Ang financial blessing may madadaan sa pagsunod. Kaya nga lagi ko sa inyo yung sinasabi, paano mag-pray para pagpalain ka ni Lord? Lord, tulungan niyo po akong maging masunurin sa ipinapagawa mo pagdating sa pagbibigay. Ganon ang tamang pagpipray. Hindi yung Lord, bless me. Bigyan niyo po ako 10,000, bigyan po 100,000, bigyan po 1,000,000. Ano ka? Suneswerte. Susundin ka ni Lord dahil sa gusto mo, hindi. Sumunod ka kay Lord at automatically yung pangako ng Diyos mag-a-activate na sa iyo yun. Amen? Kahit hindi mo naunawaan, kahit napaka-illogical, paano ko magkakaroon kung ibibigay ko yung 100%, ay mawawalan nga ako? Alam mo ganun si Lord eh. Doon nasusubok ang trust. Doon nasusubok kung kaya mo maniwala kay Lord. Amen? Napaka-illogical lang sinasabi ni Lord na kung gusto mong pagpalain ka, ibigay mo yung 10% mo, pagbigay ka ng generous, yung 100% ko nabawasan ng 10%. Tapos nabawasan pa ng honor nabawasan pa ng pledge, nabawasan pa ng ganito, natira na lang, ganito na lang. Paano ako mable-bless? Pag mo nang unawain kasi, tumunod ka na lang. Kaya ka nai-stress Kaya napapaliwala lahat ng ginagawa mong pagbibigay. Pinapakita mo kay Lord na hindi ka naniniwala sa kanyang salita. Sumusunod ka nang hindi ka naniniwala sa kanyang salita. Alam ninyo, sa pagsunod, mas maganda, bit-bit mo rin ng faith para hindi masayang ang iyong ginagawa. Hindi ka naniniwala na merong blessing na darating. Naniniwala ka sa sinabi ni Lord. Gets? Naunawaan po ba natin? You need to believe even you don't understand your prayer. Kung paano ito gagawin ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Sino naman po sa inyo dito nagpray-pray na ang kanyang pamilya ay madala sa Panginoon? Taas nga po ang kamay. Okay. Sa paanong para naman natin madadala ang ating pamilya sa Panginoon? Ay, pastor, I believe. Walang masama sa pagtatanim walang masama. Okay din yun. Prophetic gesture yon. Pero practical tayo based sa Word of God. Paano natin sila madadala? Lord, ibibigay ko yung aking tithes, yung aking offering, magbibigay ako para madala ko po yung aking pamilya sa Lord. Hindi. Hindi ganun. Sabi sa inyo katabi, hindi ganun. Paano natin madadala ang ating pamilya? Share the gospel at ipakita mo yung pagbabago sa iyo. Yun ang paraan. Naunawaan po ba natin? Ano sabi ni Apostle Pablo sa kanyang salita, sa salita ng Diyos? Sapat nang makita niya yung malinis mong pamumuhay para siya ay madala mo sa Panginoon. And ang sabi din ni Apostle Paul, for I am not ashamed of the gospel because it's the power of God for the salvation of many. Hindi mo yun madadaan pa sa prayer lang. Ang prayer will empower you to do it. Panig, ang prayer will empower you para magkaroon ka ng confidence na mag-share ng Word of God. Para gawin ang pinapagawa ng Diyos. Pero hindi
Panginoon ang kabuuan para madala mo ang pamilya mo sa Panginoon. You need to share the gospel. Amen? You need to have a good testimony. May kanya-kanyang kaparaanan para ma-receive mo yung mga bagay na gusto mong ma-receive. Hindi pwedeng itong susi ng kasaganaan ay ipangbukas mo sa susi ng kaligtasan ng iyong mga mahal sa buhay. Pares namang susi. Nagigets mo ba natin? May susi para sa kasaganaan financially. May susi para sa kaligtasan ng iyong pamilya. May susi para sa kagalingan ng iyong sakit karamdaman. May susi para sa sa tagumpay mo sa iyong buhay. May kanya-kanyang susi at yung susi na yon ay nakabase sa salita ng Diyos. Kaya if you will meditate the Word of God, mauunawaan mo anong susi ang gagamitin mo. Hindi mo pwedeng gamitin ang susi ng pagpapala sa susi ng kaligtasan, ng himala, o ng anumang bagay. Amen? Amen po ba? Naunawaan po ba ninyo? Meron po ba kayo nauunawaan na meron po ba tayo natutunan sa gabing ito? Hindi ko po kayo sinasabihang huwag na mag-pray. Ulitin ko, ang prayer will empower us to do the will of God. Ang prayer will empower us to obey the word of God. Pero kailangan may kalakip na faith. Amen? Amen po ba? Believing even you don't see it. Believe first and you will see. Believing even you don't feel it. And ang pangatlo, believing even you don't understand it. Believe first and you will understand. Amen? Amen po ba? Last verse. Matthew chapter 21 verse 22. 1, 2, 3. Pakibasa. Go! Sinungaling po ba si Jesus? Anong sabi po ng Biblia? If you believe. Mismong si Jesus Christ po nagsabi nito. If you believe, you will receive whatever. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. If you, amen? That's the importance of faith. I pray to God this night as lumalim tayo sa pagkaunawa pagdating sa pananampalataya at paniniwala sa kakayahan ng Diyos. Amen? Amen po ba? Naniniwala ka ba na kayang ibigay ng Diyos ang mga kahilingan mo? Pakinig kayo mabuti. Tatanungin ko ulit kayo, naniniwala ka ba na kayang ibigay ng Diyos ang mga kahilingan mo? Ang mga kagustuhan mo? Ang mga kailangan mo? At ano sabi ng Biblia? If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Even you don't see it, even you don't feel it, even you don't understand it, just believe. Amen? Tayong lahat ay tumayo. Sa gabing ito, huwag nating hayaan ang ating mga napag-aralan at napakinggan ito'y mabaliwala lang. Pagkos, hayaan mo na ang bawat salita na narinig mo ngayong gabing ito ay may apply mo sa iyong buhay. Amen? Huwag kang aasa sa mga bagay na nakikita mo. We as a Christian, we as a disciple of God, we live by faith and not by sight. Amen? Hindi tayo nakabase sa mga nakikita natin. Mas nakabase tayo sa mata, sa eye of faith na meron tayo.
Huwag mong tingnan ang isang bagay base sa pagtingin ng iyong literal na mata. Tingnan mo ang isang bagay base sa pagtingin mo gamit ang pananampalataya mo. Huwag ka ring umasa sa mga nararamdaman mo. Kasi sometimes yung mga nararamdaman mo, madidisappoint ka lang dyan. Sometimes yung mga nararamdaman mo, hindi yan makakatulong sa iyo. Just believe. Just believe because heart is deceitful. And higit sa lahat, sabi ni God, for my thoughts are not your thoughts. My ways are not your ways. Hindi na mahalaga kung papaano gagawin ng Diyos. Basta ang mahalaga, alam mo na gagawin ng Diyos. Hindi na mahalaga kung paano gagawin ng Diyos. Basta ang mahalaga, naniniwala ka na gagawin ng Diyos. Naniniwala ka na ibibigay ng Diyos. Amen? Hindi ko po alam kung ano po yung mga gusto nyong ipanalangin, gusto nyong hingin sa Panginoon ngayong gabing ito. Mamaya tatawag ako ng mga tao na mananalangin para sa kabuuan, bahala kayo. Pero ngayon, I just want to give you a chance, another chance. Bit-bit ang pananampalataya mo. Ulitin ko, sabi ng Biblia, it is impossible to please God without faith. So ngayon, ano bang kahilingan mo kay Lord? Ask whatever you wish, and it will be given to you. And if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Ito man ay financial, humingi ka ng tulong sa Panginoon na turuan ng Diyos ikaw na maging masunurin sa pinapagawa niya. Kung ito man ay may ibang mga bagay, pray to God na, Lord, hayaan mo na magawa ko po yung mga dapat kong gawin. I will give you time to pray. Anong kahilingan mo kay Lord? Idulog mo sa Panginoon. Come on, just close your eyes, just bow down your heads, and just pray. Before tayo dumako sa ating pananalangin pa para sa ibang mga bagay. Come on. Pray, pray, pray. Just believe in God, in His power. Even the impossible things, kayang ipagkaloob sa atin ng Panginoon kung kaya mo itong paniwalaan.
Tulad ng kwento ni Abraham na pinangakuan siya ng Diyos na siya ay magiging ama ng saling lahi. Mahirap paniwalaan dahil matanda na sila. Mahirap paniwalaan kasi sila ay baog. Si Sarah ay baog. But still, Abraham chose to believe in the promises of God. But Abraham chose to believe in the Word of God. Pag dumarating sa punto ng buhay mo na nahihirapan ka sa paniwalaan yung mga pangako ng Panginoon at ang salita ng Diyos sa buhay mo, this is the time. Let us choose to believe God. Kasi kung nagawa ito ng Diyos kay Abraham at sa ibang mga Bible character na ating pinag-aaralan, the same God na kanilang pinaglilingkuran is the same God na ating pinaglilingkuran. At ako'y naniniwala ito ipagkakalob din sa atin ng Panginoon. Kung naniniwala ka sa ipinanalangin mo, pwede mo bang itaas ang iyong kamay sa Panginoon? And let's declare, I believe in you, God of Abraham. I believe in you, you're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to life. From past full of darkness, now you are my light. Come on, let's declare. I believe in you, God of Abraham. I believe in you, you're the God. Kung naniniwala ka, sabihin mo sa Panginoon, from nothing to something, from ashes to life. Full of darkness, now you are mine. Come on, let's declare, I believe in you. I believe in you, God of Abraham. I believe in you. Ito ang gagawin ng Diyos. From nothing to something, from ashes to life, from past full of darkness, now you are my life. Lord, I believe in you. Come on. Lord, I believe in you. Lord, I believe in you. Lord, I believe in you. Come on, naniniwala ka. Lord, I believe in you. 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 Come on, let's declare. I believe in you, God of Abraham. I believe in you, you're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to life, from past full of darkness. Now, one more time, come on, let's declare. I believe in you, God of Abraham. Ano man ang hinihiling mo sa Panginoon, just believe. And God will do miracles in your life. From nothing to something, from ashes to life, from past full of darkness, now you are my life. From nothing to something, from ashes to life, from past full of darkness, now you. Come on, let's declare from nothing to something. Come on, as we declare this thing, i-imagine mo yung hinihiling mo sa Panginoon na ipinapagkaloob na sa'yo ng Panginoon. Come on, sing! From nothing to something, from ashes
Yan na, ibinibigay na ni Lord. Taas. Come on. Now you, from nothing, Lord, from nothing to something. Last one, come on. For the last time, one. So, from ashes. Believe in God. My life. Sabi natin lahat, I believe in you, God of Abraham. Come on, palakpakan mo si Lord kung naniniwala ka na ibibigay ng Panginoon ang kahilingan mo sa gabing ito. Lord, narinig mo ang mga kahilingan ng iyong mga anak personally. Sa oras na ito, as we pray generally for our church, Father God, we believe, nakikilos ka sa aming mga buhay. Pastor Rache, lead us in our prayer. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Jesus. Salamat, Ama, muli sa oras po na ito na kami po ay makakapanalangin para po sa aming simbahan. Father God, sa oras po na ito, amin pong idinudulog, Father God, ang finances po ng amin pong simbahan dito po sa JA1 La Union, Father God. Higit po sa kung sino man dito po sa loob ng simbahan, Lord, kayo po ang pinaka nakakaalam, Lord, ng sitwasyon po ng aming simbahan, Father God. Alam niyo po yung pinagdadaanan, alam niyo po yung mga struggles po ng aming pong simbahan, Father God. At isa po sa struggles po namin, Father God, is yung finances po ng JA1 La Union, Father God. At sa oras po na ito, naniniwala po kami, Lord, that you will provide. Pero naniniwala rin po kami, Father God, that your provision, Father God, ay idadaan niyo po, Father God, sa mga taong narito, Father God. Kaya hayaan po ninyo, Lord,